Check the mic and make sure it sound right, boys. Magandang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, akin pong ipapakita sa inyo kung paano po namin ginawa ito pag varnish dito sa lamisa. Kasi yung una, ginawa namin itong pag-strip o pagtanggal ng mga pintura. Ito na po yung kasunod na gagawin namin part 2. So, panoorin niyo hanggang sa dulo para makita po niyo step by step kung paano po namin ginawa. Pero kung kayo bago pa lang dito sa aking channel na Paint and Varnish TV, mag-subscribe na kayo, paki-pindot notification bell para ma-updated po kayo kung ano man ang i-upload ko dito sa channel na ito. Panoorin hanggang sa dulo, hanggang sa matapos itong aming mga ginagawa dito sa pag-varnish dito sa lamisa. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ang unang gagawin dito kasi kailangan malinis na po ito kasi ito na po yung kasunod na gagawin, barnisan na po ito. Kailangan punasan mabuti ng lacquer thinner, lihain. Ayan na po yung mga lamisa nito. Panoorin na po niyo kung paano po namin ito ginawa. Ito na po yung mai-share ko po sa inyo, itong pag-varnish dito sa lamisa na gamit po itong penetrating wood stain. Check the mic and make sure it sound right, boys. Nakaready na po itong mga lamisang tatlong lamisa. Ngayon ang gagawin ko, timplahin ko na po itong penetrating wood stain. Ito yung maple, yung kulay maple, saka yellow, saka black. Ang kulay po dito gusto ni ma'am yung maple. At ito po yung lacquer flow. Ang pagtimpla po dito, haluan na po ito ng lacquer flow. Pag ito pong penetrating wood stain, hindi na po tayo maghalo dito ng lacquer. Lacquer flow lang po, mga bay. Ito na po yung mai-share ko po sa inyo, lalo na po sa mga baguhan, kung paano po gamitin itong penetrating wood stain o paano timplahin. Panoorin lang po ninyo kung ano man ang aking mga ginagawa dito sa pag-timpla po dito sa penetrating wood stain. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tapos na matimpla itong penetrating wood stain, ang kasunod kong gagawin ito, i-stain na po dito sa mga lamisa. Ang paggamit po dito sa pag-stain, basahan ko lang po ang ginagamit po dito. Diretso-diretso lang po, manipis. Kailangan pantay po yung hagod. Yan lang po yung mai-share ko po sa inyo dito sa paggamit po dito sa penetrating wood stain. Kasi ito po yung unang gagawin dito bago pa po tayo mag-sealer. Kailangan lang po dito pag sealer, kailangan manipis lang po, wag po natin biglain. Kailangan po alalay po tayo kasi iba po itong penetrating. Hindi po matablan po kung ibigla po natin ang kapal dito sa paggamit o pag-spray dito sa sanding sealer. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tapos na ma-stain, mabilis lang po ito matuyo. At kailangan ipitin lang po natin kaagad ito ng sanding sealer. Kailangan hindi po natin ito biglain. Manipis lang po yung pag-spray po dito sa sanding sealer. Ayan na po yung ginawa namin, manipis lang. Kasi dito po kami sa labas, mainit po ang panahon. Yan na po yung delikado po dito pagka nabilad sa init. Pag varnish, kailangan po hindi po mainitan kasi maglubuhan po ito. Ayan po yung ginagawa po namin dito, nilipat po namin dito sa loob. Kaya hindi ko ako pumayag doon sa labas
na gagawin kasi magreklamo po sila dito sa amoy pag dito sa loob kasi malakas daw po yung amoy dito sa sunning sealer, lalo na po pag aircon. Yan lang po yung may i-share ko sa inyo itong aming mga ginagawa dito sa pag-varnish dito sa tatlong lamisa. Check the mic and make sure it sound right, boys. Pagkatapos maipit ng sanding sealer, ito naman ang kasunod, yung lacquer tight. Ito po yung ginagamit ko dito pag masilya dito sa mga daanang pako o sa mga diferensya. Kailangan po, ito po yung pinaka-sikrito po dito. Pagka nagmasilya po tayo, kailangan punong-puno na po dito sa sanding sealer para yung lacquer tight o pula tight hindi na po makapasok dito sa mga bitas. Yan lang po yung may share ko po sa inyo para yung varnish po natin wala pong piklat na makita. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tapos na masilyahan, ito naman ang kasunod na gagawin, lihain na po ito. Gamit po itong number 240 at basahan na basa. Gamitan po natin ito pag tubig para wala pong alikabok at tipid pa po sa paggamit ng liha. Check the mic and make sure it sound right, boys. Okay na, tapos na maliha. Ang kasunod kong gagawin dito, ipinsil ko na po itong mga minasilyahan ko po ito ng penetrating wood stain. Hinaluan ng lacquer flow. Lacquer flow lang po yung panghalo dito. Kailangan po natin guhitan pagka na okay na ito na pinsil na natin lahat itong mga daan ng pako o mga diferensya, mga light na kulay bago pa po natin ito ipitin ng sanding sealer. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tapos na mga pinsel, ito yung gagawin ko ngayon, itong pinaka-framing, itong lamisa, i-adjust ko na po itong kulay. Kasi ang gusto ni ma'am, dark po itong frame kaysa gitna. Kasi yung gitna ang kulay maple. Kaya yung ditong i-adjust kong kulay kasi mga dark po, hinahabol ko na lang yung kulay na dark, pinantay-pantay ko. Hinaluan ko po nito ng kunting mahogany, yung maple. Tapos clear o kaya sanding sealer, pwede naman po yung ihalo basta lagyan na po ng lacquer flow. Yan lang po yung pang-adjust po dito sa kulay. Hindi po lahat po ito maple. Yung pinaka-frame nito, may halo na po ito ng kulay na mahogany, penetrating wood stain. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tapos na may adjust yung kulay, ang kasunod na gagawin dito, ipitin naman ulit dito ng sanding sealer. Ayan po yung sanding sealer. Pagkatapos niyan, lihain na naman, saka ito tapkutan ng tapkot. Check the mic and make sure it sound right, boys. Na yung preparasyon, ang kasunod kong gagawin dito, timplahin ko na po itong pantapkot. Ito yung clear gloss tapkot. Ito yung timplahin ko dito. 3 litro po ito, yung clear gloss. Tapos kalahating galon na dead flat lacquer. Tapos lagyan ng lacquer flow. Ito po yung dead flat lacquer. Inuna ko lang po itong 1 litro. Pero dagdagan ko pa yan ng 1 litro mamaya pagka halo ko. At haluin lang po ito mabuti kasi ang importante po dito itong latak ng dead flat. Kailangan po dito haluin natin mabuti kasi pagka makita mo ito, pagka lumabas ito namumuti. Kailangan po dito pagka nag-spray po tayo, kailangan may salaan po tayo. Kaya ang ginagamit ko ditong salaan, makita po ninyo itong towel ko kasi hindi ko nakadala ng stocking. Importante po sa atin mga pintor, magdala po tayo lagi ng stocking. Ayan, lacquer thinner at saka lacquer flow. Bali 2 galon po ito ang mangyari po dito pagka nahalo na.
Yan lang po yung may share ko po sa inyo dito sa pagtimpla po dito. Kasi matte finish, mayroon pong satin. Depende po kung ano po yung gusto ni ma'am o anong gusto nilang makinta ba o hindi. O matte finish. Kaya ito po yung marami na po kami mga ginagawa dito sa pagtimpla ng anumang kung gloss. Ayaw po nila yung makintab. Kaya ang gagamitin ko dito yung matte finish. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tapos na matimpla yung pang-top akin na po itong itapot dito sa 3 lamisa. Hanggang 2 patong po ito pagka-top coat para maganda. Matte finish po ito, kulay maple. Yan na po yung kabuuan dito sa aming mga ginagawa. Kung nagustuhan niyo, mag-like po kayo, mag-comment kung ano man ang katanungan dito sa mga materials na aking ginagamit. Sasagutin ko rin sa oras ng break time o kaya pag-uwi sa bahay. Please like and share and comment and subscribe. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tapos na, yan na po yung kabuuan dito sa pag-varnish ko dito sa 3 lamisa na final finish na top coat. At shout out nga pala kay Nick TV at kay Best Varnish Paint. Marami pong salamat sa inyong mga panonood dito sa aking mga ginagawang video. At pakipollow na lang po yung FB page ko na Paint and Varnish TV. Marami pong salamat sa mga nanonood dito sa aking mga ginagawang video o pagbabarnish dito sa 3 lamisa. Thank you.